Alam mo ba kung ano unti-unting ginagawa ng soft drinks sa katawan mo sa bawat inom mo nito? Number one, addiction. Pagka-addict sa matamis. Ang pag-inom mo ng isang 12 ounce na soft drinks ay para ka naglalagay ng 10 kutsaritang asukal sa bloodstream mo. At kahit pa yan ay diet or zero sugar, may automatic yan na effect sa hormones mo. Nagre-release ng dopamine, yung tinatawag na feel-good hormones, ang utak mo. Dahil masarap, natatandaan niya ito, kaya gusto mo ulit. So, sa katagalan, hinahanap-hanap na yan ang katawan mo hanggang sa hirap ka ng tumigil. Sa isang pag-aaral na na-publish ng American Journal Public Health, napatunayan na nag-i-stimulate ito ng appetite at nagsusuppress naman ng satisfaction. Anong ibig sabihin? Lalo kang napapainom at napapalakas ang iyong kain dahil ang signaling ng katawan mo sa pagkabusog ay napalya. Samantalang ang addiction naman nataas. Number 2, blood sugar spikes equals diabetes. Imagine na pag umiinom ka ng 12 ounce na may 10 teaspoon na equivalent na asukal, ito ay diretsang nagbububo ng ganyan karaming asukal sa dugo. So biglang taas ang blood sugar. Kaya yung insulin mo, maglalabas agad yan ng insulin para ibaba yan. Ngayon, kung lagi yan nangyayari, napapagod yung sistema mo. Anong resulta? Insulin resistance, papuntang diabetes at iba pang metabolic disease. So sa bawat inom mo niyan, araw-araw, ang risk ng pagkakameron mo ng diabetes ay tataas lang naman by 67%. Mataas ba? Number 3, fatty liver. Yung sugar soft drinks, lalo na yung high fructose corn syrup, diretso yan sa atay. Wala pong ibang nagme-metabolize niyan kundi atay lang. Kapag laging ganyan, gagawa ng taba yung atay. Naiipon yan, kaya nagkakameron ng fatty liver. At kahit hindi ka mataba sa labas, mataba ka naman sa loob. Ayon sa isang solidong pag-aaral sa American Diabetes Association, ang pag-inom ng isang lata ng soda sa bawat araw ay nagpapataas ng risk ng hypertension, fatty liver, at iba pang metabolic illness by up to 36%. Mataas din. Bakit? Kasi sa pag-inom mo nito, unti-unting tumataas ang triglyceride mo, yung uric acid mo, yung paggawa ng taba ng katawan mo, yung oxidized cholesterol at iba pa. Number 4, kidney damage, pinsala sa bato. High sugar plus yung chemical na napakadami dito is equals to extra trabaho sa kidneys. So ano gagawin ni kidney? Pag sobra ka dito, pinipilit niyang i-filter lahat. Over time, mapapagod yan at masisira. Anong result? Higher risk ng kidney problems. Mas lalo kung diabetic ka pa. Mataas din ang risk ng kidney stones dahil may phosphoric acid po yan at saka high fructose corn syrup. Yung combo na yon, nag-i-encourage ng formation ng calcium oxalate stones sa bato. Next, tooth decay. Sira ng ipin. Yung combination ng sugar plus yung acids, perfect combo po yan sa bacteria. Paano? Kakainin ng bacteria ang sugar. Paborito niya yan eh. Maglalabas ang bacteria ng acids and sisirain ang enamel ng ngipin mo. Anong result? Cavities, sensitive teeth. Number 6, nagpapabilis ng pagtanda at paghina ng memorya. Ang soda ay mataas sa phosphate. May mga animal studies na nagpapatunay na may link ito sa paghina ng muscle, pagnipis ng balat, pagkasira ng internal organs at ng buto. Nakakasira ito ng collagen ng balat. Bakit? Kasi kumakapit yung asukal sa protein tulad ng collagen at lumilikha ng harmful molecule na ang tawag ay AGAS, AGES or Advanced Glycation End Products. Dahil dito, nagiging dull yung skin, nadami ang wrinkles, nagiging saging, nanipis. Nagpapataas ito ng production ng free radicals, kaya nasisira ang DNA at cell structure. Tungkol naman sa paghina ng memorya, sinasabi sa ilang pag-aaral na ito ay nagpapataas ng brain aging. Lumiliit kasi yung hippocampus, yung bahagi ng utak na vital para sa learning and memory. Mataas din ang risk ng dementia at brain stroke ayon pa sa ilang research. So ilan lang yan? Real talk tayo Sabi ng marami, minsan lang naman or in moderation pwede.
Pero ang tanong, yung minsan, pwede bang maging malimit? Pwede. Kasi nga, nagpo-promote siya ng addiction. At ang masakit nito, yung minsan nga lamang, tapos pag ininom mo, naka-high carb ka naman. Tulad ng kanin, tinapay, pasta. Puro asukal ka na. Aba, ay maawa ka naman sa katawan mo. Iiyak na yan. Kung daily habit mo yan, unti-unti niya babaguhin ang katawan mo. Tapos ikaw, wala kang idea. Hindi mo agad mararamdaman. Pero, darating yan. Tapos, ang ipang-aalo mo sa sakit mo, gamot lang. Just a few questions bago ako magtapos. Necessity ba ang soft drinks para sa'yo? Worth it ba ito sa perang pinaghirapan mo? At higit sa lahat, sa kalusugan mo? Papayag ka ba na ikaw ay biktima ng sandaling sarap ng dila, pero posibleng damage sa katawan mo sa hinaharap? Comment mo ang sagot mo ha. I wish you health everyone. Thank you for watching. God bless.